Matapos kunin ni Zhao Chengzi ang pil kay Lady Guang ay iniisip naman itong dalaga habang hindi maalis ang kanyang tingin kay Chengzi na ang lalaki raw na ito ay kahit mahirap lang siya ay mayroon siyang sariling prinsipyo, ayaw niyang makakuha ng utang na loob kahit kanino, kung sinabi raw niya kanina na ang pil na kanyang ibinigay ay nagkakahalaga ng 2,000 ay natatakot siya na tatanggihan ni Chengzi ang kanyang ibinigay. Habang abala ang mga kalalakihan sa pagharap ng boss ng dungeon ay makikita naman itong si Chengzi na mabilis na tumakbo upang tumungo doon sa kayamanan na binabantayan ng wild boar. Nang dahil sa lakas ng boss ng dungeon ay maging ang ibang mga kalalakihan ay agad na nawala ng buhay sa bawat bangga sa kanila ng wild boar, kaya sumisigaw na lang ang iba nilang mga kasama na kinakailangan raw nilang iwasan ang halimaw sa lalong madaling panahon. At napamura na lang itong pinuno ng mga kalalakihan na kanyang sinigawan ang boss ng dungeon na huwag niyang saktan ang kanyang mga kapatid. Kasabay nito ay walang tigil niyang pinaputukan ng kanyang baril ang wild boar habang papalapit ito sa kanila. Kahit sobrang daming mga bala na ng kanyang baril ang tumama sa katawan ng boss ng dungeon ay makikita na 2 puntos lang ng HP ang nababawa sa halimaw, at sa buong nabigay nilang pinsala sa boss ng dungeon ay aabot lang ito sa 15 na puntos at mayroon pa itong natitirang 85% na HP. Nang sobrang lapit na ng wild boar sa kanila ay agad naman inactivate ng halimaw ang kanyang seal na ang hardened fur na isang bronze seal, ito ay mayroong epekto na kanyang pinapatigas ang kanyang balat at pinapataas ang kanyang level, ang epekto nito ay tatagal ng 10 na minuto. Nang dahil sa seal na ginamit ng boss ng dungeon ay makikita ang mga bala ng baril na tumama sa kanyang buong katawan ay wala man lang itong epekto, kahit 1% ng HP ay hindi man lang siya nababawasan. Kaya nasabi na lang nitong pinuno ng mga kalalakihan na ang kakayahan raw pala na seal nitong boss ng dungeon ay kayang mas palakasin pa ang kanyang buong depensa, kapag palagi raw ganito ay tiyak na mauubos sila dito ng halimaw. Dito ay tumakbo na nga ng mabilis ang halimaw para kanya nang atakihin ang pinuno ng mga kalalakihan na mayroong hawak na baril. Pero kahit na ganoon ay natatawa lang itong lalaki na mas lalo pa niyang ginalit ang halimaw, lumapit lang raw ito sa kanya dahil hindi siya matatakot, at kapag matapos na raw niya siyang patayin ay gagawin nila siyang kanilang hapunan dahil sakto din dahil masyado na silang nagugutom. Nakangiti pang iniisip nitong lalaki na wala na raw siyang dahilan upang matakot dahil silang lahat ng kanyang kapatid ay marami ng hirap ang pinagdaanan, kaya walang dahilan upang matatakot sila sa isang hamak lang na isang malaking baboy. Ngunit nagulat siya dahil ang lahat niyang natirang mga kasama ay bigla na lang pumunta sa kanyang harapan na kanilang sinisigaw na kinakailangan raw nilang protektahan ang kanilang boss kahit buhay pa nila ang kapalit dito. Sabay lumikha silang lahat ng barrier upang harangan ang atake ng boss ng dungeon. Sinisigaw pa nila na kinakailangan raw nilang i-activate ang kanilang mga seal upang mayroong malaking pagkakataon ang kanilang boss na umatake sa halimaw. Ang kani-kanilang mga seal ay ang tinatawag na iron wall na isang bronze seal, mayroon itong epekto na pataasin ang kanilang mga depensa ng 15%. Sa isip-isip naman nitong ating bida habang tinitingnan ng mga kalalakihan na kanilang hinarang ang boss ng dungeon na inaakala raw talaga niya na normal lang silang mga tauhan pero sa nakita niya ngayon ay hindi sila normal, siguradong magaling na pinuno ang kanilang leader dahil hindi dapat magkaroon ng ganitong katapatan sa kanya ang kanyang mga kasamahan kung hindi siya mabait na leader. Pero sa ngayon ay ang kinakailangan muna niyang gawin ay buksan itong lock nitong malaking kahon ng kayamanan na binabantayan ng boss ng dungeon at tingnan kung ano ang nilalaman nito. Samantalang nagtanong naman itong si Lady Guang kay Liu Zie na kung marunong raw bang magbukas si Chengzi sa lock ng kahon, ayon naman sa kanya ni Liu Zie na dapat marunong si Chengzi magbukas sa kahon dahil nabanggit niya sa kanya noong nakaraan na nakapagbukas na siya ng iilang mga kandado noong nasa labas siya ng kanilang settlement. Sa sinabi ni Liu Zie ay muli na naman siyang tinanong ni Miss Guang na kung ano raw ba ang hitsura sa labas ng settlement dahil ni isang beses ay hindi pa siya nakalabas sa kanilang settlement. Ayon naman ni Liu Zie sa kanya na minsan lang din siyang lumabas sa kanilang settlement at noong lumabas siya ay ang kanila lang pinuntahan ay ang ligtas na lugar. Ngunit nabanggit sa kanya ni Chengzi na ang mundo raw sa labas ng kanilang settlement ay nabubulok na pero punong-puno pa rin ito ng mga nabubuhay na mga halaman at mga hayop. Sa narinig ni Miss Guang ay nagtataka siya na kanyang iniisip na kung ano raw ba talaga ang mundo sa labas ng kanilang mga settlement at ano din ang kanyang narinig na nabubulok na sa labas ngunit punong-puno pa rin ito ng mga nabubuhay, anong uri raw ba kaya na mundo ang nakita mismo ni Chengzi na hindi pa niya nakikita sa buo niyang buhay. Makikita naman itong si Chengzi na matagumpay na niyang nabuksan ang lock ng kahon ng kayamanan, hindi raw talaga niya inaasahan na ang lock nitong kahon ay katulad lang sa mga lock na kanyang nabuksan doon sa labas ng kanilang settlement.
Nang dahan-dahan na itong binuksan ni Chengzi ay hindi niya mapigilan na makaramdam siya ng tuwa na kanyang iniisip na kung ano raw ba kaya ang nilalaman nitong kahon ng kayamanan. Ngunit laking gulat niya nang tuluyan na niyang binuksan ang kahon ay bigla na lang bumulusok galing sa loob ang malaking liwanag, kaya hindi mapigilan ng ating bida na mapamura dahil baka maramdaman siya ng boss ng dungeon na kanyang binuksan ang kahon ng kayamanan na kanyang binabantayan. Samantala makikita naman itong mga kalalakihan na wala silang nagawa sa lakas ng boss ng dungeon dahil ang kanilang mga barrier na nilikha ay walang kahirap-hirap na winasak ng halimaw. Makikita ang buong katawan ng halimaw na ito ay nagpapalabas ng maraming apoy at sa apoy na kanyang ipinapalabas ay hinihigop nito ang mga enerhiya ng kanyang mga kalaban at direkta itong madaragdag sa kanyang enerhiya. Pero napatigil ang boss ng dungeon sa kanyang pag-atake sa mga kalalakihan dahil naramdaman niya na mayroong nagbukas sa kahon ng kayamanan na kanyang binabantayan, at maging itong si Chengzi ay nagulat din dahil sa kanya na natuon ang pansin ng halimaw. Dahil dito ay agad na tumalikod ang halimaw sa mga kalalakihan at mabilis itong tumakbo sa kinaroroonan ng ating bida upang kanyang pigilan ang binabalak ni Chengzi na kunin ang laman ng kahon ng kayamanan. Nang nakita ni Chengzi na papunta na sa kanya ang boss ng dungeon ay agad niyang hinanda ang kanyang sarili upang labanan ang halimaw, pero bahagya naman na napatigil sa pagtakbo ang halimaw dahil sa kanyang ibaba ay walang tigil pa rin siyang pinaputukan ng pinuno ng mga kalalakihan. Sa nakita ni Chengzi ay masyado siyang nabigla dahil ang grupo ng mga kalalakihan ay madali lang tinalo ng halimaw nang wala man lang kahirap-hirap. Kahit bumagsak na sa lupa ang leader ng mga kalalakihan at wala na itong panahon para makagalaw para umiwas ay mas pinili na lang niyang ubusin ang lahat niyang enerhiya para paputukan ang halimaw. Sinisigaw pa niya sa halimaw na kung bakit raw ito tumalikod kahit hindi pa niya siya napapatay. Sinisigaw din ng lalaki sa ating bida na ang lakas raw nitong halimaw ay hindi angkop sa kanyang kasalukuyan na lakas, kaya huwag niyang isakripisyo ang kanyang buhay para sa ganitong halimaw. Idinagdag din niya sa ating bida na simula raw ngayon ay magkapatid na sila, kaya huwag niyang piliin na mamatay at mas piliin na lang niya na umalis dito sa loob ng dungeon kaya tumakbo na ito ng mabilis para makatakas sa halimaw, kinakailangan na makasurvive siya dito. Natatawa din na sinabi nitong mga kalalakihan na huwag kalimutan ng ating bida na ang nagligtas sa kanyang buhay ay ang kanilang grupo, mas maganda na raw ito na nakapagligtas sila ng buhay ng isang bata bago sila mamamatay. Ito na lang raw ang kanilang magagawa bilang kanilang kapatid. Dahil dito ay naglakad si Chengzi na masyadong emosyonal na hindi maalis ang kanyang tingin sa mukha ng grupo ng mga kalalakihan kahit na malapit na silang mamatay ay nagawa pa rin nilang ngumiti na kanilang ibinuwis ang kanilang buhay para lang siya ay makatakas sa banta ng halimaw. Kasabay nito ay tumakbo ng mabilis si Chengzi papunta sa boss ng dungeon habang nagpapalabas ng makapal na enerhiya. Sabay inutusan niya si Liu Zie na tulungan niya siya sa pamamagitan ng kanyang sariling abilidad ng seal, na agad naman na pinasangayunan ni Liu Zie ang inutos ni Chengzi dahil kung tatakbo lang raw siya dito ay wala siyang mukha na maipapakita bilang isang lalaki. Agad na nga na ginamit ni Liu Zie ang kanyang tirador na kanyang inactivate ang kanyang seal na gold seal na ang weakness detection na kayang puntiryahin ang kahinaan ng kalaban. Nang tinamaan na ni Liu Zie ang kahinaan ng halimaw ay mabilis naman na inatake ni Chengzi ang katawan ng halimaw ng sobrang lakas, nang dahil sa kombinasyon na atake ni Chengzi at Liu Zie ay sobra sa kalahati ang nabawas sa HP ng boss ng dungeon, dahilan upang mapasigaw ng sobrang lakas ang halimaw nang dahil sa pinsala na kanyang tinamo. Itong leader ng mga kalalakihan ay masyadong nagulat sa ginawang atake ng ating bida at nasabi na lang niya na ang batang lalaki raw na ito ay nagawa niyang bigyan ng malaking pinsala ang boss ng dungeon gamit ang kanyang blade kahit ang level ng boss ng dungeon ay level 10. Paano raw nagawa nitong batang lalaki ang ganito kalakas na atake kahit ang seal na kanyang ginamit ay ang kanyang unang seal? Sino raw ba kaya ang lalaki na ito? Dahil dito ay agad na inactivate ng halimaw ang kanyang seal na ang thermal conversion na isang bronze trait, na mayroong epekto na isinasalin ang hininga na inilalabas tungo sa alon ng init sa pamamagitan ng paggamit ng stamina at maaring umabot ang kanyang temperatura hanggang 140 degrees Celsius. Habang nasa ibabaw ng katawan ng halimaw si Chengzi ay makikita naman itong boss ng dungeon na nag-aapoy ang katawan ng halimaw habang sumisigaw ng napakalakas. Kaya nasabi na lang nitong ating bida sa kanyang sarili na ang halimaw raw pala na ito ay mayroong kakayahan na kayang lumikha ng alon ng init. Kung magpapakawala raw siya ng pag-atake sa malapitan nitong halimaw ay tiyak na masusunog lang siya. Kinakailangan raw niyang makahanap ng paraan upang kanyang maiwasan ang harapang pag-atake sa halimaw para kanya itong magawang matalo. Ang mga nilalang raw na mayroong antas ng level 10 ay mayroong dalawang seal na kakayahan na kayang gamitin ng sabay.
At habang abala na iniiwasan ni Chengzi na siya ay makalapit sa halimaw upang hindi siya mapinsala sa init na pinakawalan nito ay kanya din nasabi na masyado din daw palang matalino itong halimaw dahil ginagamit niya ang init ng kanyang paligid upang umatake sa kanya. Ngunit biglang napatigil ang halimaw sa pagsugod sa ating bida dahil muli na naman siyang pinagbabaril ng lalaki sa kanyang unahan. Ngiting sabi pa ng lalaki na hindi raw siya tinamaan ng atake kanina ng halimaw pero itong bala ng kanyang baril ay hindi magmimimpis kung saan ito tatama. Idinagdag din niya sa ating bida na nakasalalay na raw sa kanyang mga kamay ang kanilang mga buhay, kaya kinakailangan niyang matalo ang halimaw sa kanilang laban. Sa mga binanggit na salita ng lalaki ay agad na inactivate ni Chengzi ang kanyang seal na Self-Development No. 1 na isang gold seal na ang pangalawang epekto, na madaragdagan ang kanyang bilis ng 300% at tatagal sa 1.5 minuto. Ito ay mayroong cooldown ng 15 minuto at inaayos din ito sa pamamagitan ng Eternal Evolution Tome. Makikita na nga itong si Chengzi na nag-aapoy na ang kanyang buong katawan na kanyang hinahanda ang kanyang sarili sa kanyang gagawin na pag-atake. Nagpapasalamat din siya sa mga kalalakihan na gumagambala sa halimaw, gagawin raw niya ang kanyang makakaya para matalo itong halimaw. Hindi lang doon dahil inactivate din ni Chengzi ang kanyang Flame Enchantment na isang bronze trait na mayroong epekto na binabalutan ang kanyang sandata ng mga Hellfire na nagdudulot ng Fire Element damage at mayroong 30% na tsansa na mag-trigger ang Burning Effect, at sa bawat 10 na segundo ay mababawasan ang max HP ng kalaban ng 3%. Inaayos din ito ng dahil sa Eternal Evolution Tome. At makikita ang HP ng kalaban ay mayroon na lang itong 30% dulot ng kombinasyon na atake kanina ni Chengzi at ni Liu Zie kaya malaki ang nabawas sa HP ng halimaw. Habang itong kay Chengzi ay mayroong kabuuhan na 85% na HP, iniisip din niya na ngayon ay kanya nang inactivate ang dalawa niyang seal, kinakailangan na niyang ibuhos ang kanyang lakas para sa kanyang isasagawang pag-atake. Kasabay nito ay tumakbo na nga ng sobrang bilis itong ating bida upang kanyang atakihin ang halimaw, maging itong boss ng dungeon ay tumakbo din ng mabilis para kanyang tapatan ang isasagawang atake sa kanya ng ating bida. Habang tumatakbo ng mabilis si Chengzi ay kanyang inutusan si Liu Zie na kanya raw patamaan kung saan banda ang kahinaan nitong halimaw. Sa ibinigay na utos ni Chengzi ay agad na ginamit ni Liu Zie ang kanyang seal na ang Weakness Detection upang suriin kung saan ang kahinaan ng kalaban para kanya itong patamaan ng kanyang tirador. Nang nalaman ni Liu Zie na ang kahinaan pala ng halimaw ay ang kanyang dalawang sungay ay agad itong pinatamaan ni Liu Zie ng kanyang tirador dahilan upang mabawasan ang HP ng halimaw ng 1.5%. Wala naman sinayang na oras si Chengzi dahil agad niyang pinutol ang sungay ng halimaw gamit ang kanyang punyal na sandata. Kasabay nito ay muli na namang binalutan ni Chengzi ng maraming Hellfire ang kanyang punyal upang patayin na ang halimaw sa isasagawa niyang atake. Dahil dito ay walang tigil na binigyan ng slash ni Chengzi ang katawan ng halimaw hanggang hindi na ito makaporma ng dahil sa taglay na bilis ng ating bida. Si Liu Zie na pinapanood ang kanyang kaibigan na walang tigil na inatake ang halimaw ay kanyang sinisigaw na tapusin na raw ni Chengzi ang boss dito sa dungeon. Maging itong si Miss Guang ay hindi maalis ang kanyang tingin sa ginawa ng ating bida na kanyang pinapanalangin na dapat manalo raw si Chengzi laban sa boss ng dungeon, habang itong leader ng mga kalalakihan ay hindi niya mapigilan na napangiti na pinapanood ang ating bida na walang tigil niyang inatake ang halimaw, sa nakita raw niya ngayon ay hindi matatalo ang batang lalaki laban sa halimaw. Makikita naman itong si Chengzi na kanyang pinipilit ang kanyang sarili upang matalo ang halimaw. Sinisigaw pa niya habang kanya nang ibinigay sa halimaw ang kanyang pinakamalakas na atake na kinakailangan pa raw niyang bilisan at mas lalo pang panghawakan ang kanyang kalamangan laban nitong boss ng dungeon. Nang dahil sa walang tigil at sobrang bilis na atake ni Chengzi ay mabilis na lumiit ang HP ng halimaw, hanggang sa 1% na lang ang natira sa HP sa boss ng dungeon. Kahit 1% na lang ang natira sa HP ng halimaw ay mas lalo pang mas pinalakas ni Chengzi ang kanyang pag-atake upang makasiguro na talagang matatalo niya ang halimaw. Hindi na nga makatiis ang halimaw dahil tuluyan na itong bumagsak at nawala ng buhay, dulot ng walang tigil na pag-atake ni Chengzi sa iba't ibang bahagi sa kanyang katawan. Kahit bumagsak na ang halimaw ay makikita pa rin itong ating bida na nananatili pa rin na nakatayo sa harapan ng katawan ng boss ng dungeon na hindi makapaniwala na talagang natalo niya ang isang boss ng dungeon. Dali-dali naman na tumakbo si Liu Zie maging si Miss Guang papunta sa kinatatayuan ng ating bida, ngunit nakaramdam ng pagkabahala si Miss Guang habang kanyang tinitingnan si Chengzi na hindi pa rin umalis sa kanyang kinatatayuan, dahil sa nakita raw niya ngayon ay nasunog ang iba't ibang bahagi sa katawan ni Chengzi.
kinakailangan raw nila siya kaagad na bigyan ng lunas. At nang nakita nilang dalawa ang totoong sitwasyon ni Chengzi ay masyado silang nagulat na nakaramdam ng labis na pagkabahala dahil si Chengzi ay nasunog ang kanyang buong katawan dulot ng init ng apoy na ipinalabas kanina ng boss ng dungeon. Kasabay nito ay biglang umupo sa lupa si Chengzi na kanyang sinaad sa dalawa na bantayan raw muna nilang dalawa ang kanilang buong paligid, dahil sa ngayon kinakailangan muna niyang bawiin ang kanyang hininga at ang kanyang lakas. Habang binabantayan ng dalawa ang kanilang buong paligid ay makikita naman itong si Chengzi na dahan-dahan niyang pinagaling ang kanyang mga sugat sa katawan. Ngunit nagulat itong si Chengzi dahil mayroon siyang nakita sa kanyang sistema. Dahil nakita niya na ang kanyang trait ay nag-activate, ito ay ang forehead na mayroong epekto na makakakuha ng 75% ng mga experience points matapos pumatay ng isang instance na halimaw. Ito din ay naangkop sa Eternal Evolution Tome. Hindi lang doon dahil nakita ni Chengzi na siya ay muli na namang nag-level up kaya nasabi na lang niya na sunod-sunod raw siyang nakapag-level up ng 2 beses, ang pagpatay raw niya sa boss nitong dungeon ay nakapagbibigay sa kanya ng maraming experience points. Sabay muli na namang nag-activate ang kanyang Eternal Evolution Tome. Nakasulat dito na mula raw sa listahan sa ibaba ay pumili lang siya ng katangian na gusto niyang makuha. Ang una ay Hardened Fur na isang bronze trait. Mayroon itong epekto na mas pinatibay ang panglabas na balat upang mapataas ang depensa ng 20%. Kung mas mataas ang kanyang antas ay mas matibay ang kanyang depensa. Ito ay tatagal ng 10 na minuto. Ang pangalawa ay Bullet Composition na isang bronze trait. Mayroon itong epekto na kapag gumamit siya ng firearm type na sandata ay maaari niyang gamitin ang trait na ito upang i-convert ang sarili niyang pisikal na lakas sa isang tuloy-tuloy na daloy ng mga bala. Kaya nasabi na lang nitong ating bida na ang trait raw na ito ay katulad ng pinuno ng mga kalalakihan na lumaban sa boss dito sa dungeon. Ang pangatlo ay isang Refresh Once na isang gold trait. Ang epekto ay hindi pa natukoy. Ang pang-apat ay Headshot Strike number 2 na isang bronze trait. Ang epekto ay hindi pa natukoy. Ang panglima ay isang Metal Evolution na isang bronze trait. Mayroon itong epekto na kayang mag-transform ang katawan para maging isang metal. Kapag marami siyang mga metal na mababago ay mas marami siyang makukuha na mga bonus sa kanyang mga stat. Ang panghuli ay isang Self-Development number 2 na isang gold trait. Ang epekto ay hindi pa natukoy. Habang hindi maalis ang tingin ni Chengzi sa screen na kanyang pagpipilian ay nasabi na lang niya sa kanyang sarili na ang Hardened Fur daw ay isang trait ng Wild Boar. Hindi malala ang side effect nito kapag kanyang gagamitin, ang ganito raw na epekto ay kahanga-hanga. Samantalang itong Bullet Composition ay nangangailangan ng isang sinaunang armas na ang tinatawag nilang baril, sa ngayon ay hindi pa niya kayang makakuha ng ganoon na armas, at itong isa na Refresh Once ay masyado siyang nagtataka kung ano ba talaga ang epekto nito bakit hindi ipinakita, ngunit ito ay isang gold trait kaya ito ang kanyang pipiliin. Matapos piliin ni Chengzi ang Refresh Once ay inanunsyo sa kanya ng system na kanya na raw pinili ang isang gold trait na Refresh Once. Mayroon itong epekto na kayang i-reset ang lahat ng cooldown ng mga trait sa isang beses, ito ay mayroong cooldown na 3 minuto, at naayon din ito sa Eternal Evolution Tome. Nang nalaman ni Chengzi ang epekto ng trait na kanyang nakuha ay nakaramdam siya ng tuwa dahil ang ganito raw na trait ay isang support type, at sa pamamagitan nito ay maaari na niyang gamitin ng paulit-ulit ang kanyang mga trait na mayroong cooldown sa loob ng maikling oras. Kung magagamit raw niya ito ng maayos ay makakakuha siya ng matinding power combat sa maikling pagburst. Tungkol naman sa lahat ng mga traits sa screen ay ang masasabi lang niya na silang lahat ay parehas mga magaganda, ngunit isang trait lang dito ang maaari niyang pipiliin. Kaya ang pipiliin niya dito ay ang Self-Development number 2, matapos piliin ni Chengzi ang Self-Development number 2 ay ipinakita sa kanya ng system kung ano ang epekto nito. Ang lahat raw niyang mga stat ay tataas ng 45% at inaayon din ito sa Eternal Evolution Tome at maaari din niyang palakasin ang partikular niyang stat sa 450%. Ito ay tatagal ng 3 minuto at mayroong cooldown ng 15 na minuto at naayon din ito sa Eternal Evolution Tome. Sa nalaman ni Chengzi ay hindi niya mapigilan na mapangiti sa labis na kasiyahan dahil hindi raw niya inaasahan na kaya nitong i-boost ang kanyang lahat ng stat sa 450%. Tulad ng kanyang inaasahan na ang isang gold trait ay talagang natatangi, sa pagkakataon raw na ito ay ang pangalawa niyang epekto ay malaki din ang madaragdag sa kanyang lakas. Ngayon ay isa na siyang level 7 at isang level lang ang agwat sa kanya ni Zhao Zhejian na isang level 8, maghintay lang raw sa kanya ang tao na yun dahil sa kanyang pagbabalik ay kanya siyang babawian sa kanyang lahat na mga ginawa.
Ngunit nagulat silang lahat dahil bigla na lang lumindol sa loob ng dungeon kaya nagtataka na tinanong silang lahat ni Liu Zie na kung ano raw ba ang mga nangyari. Paliwanag naman sa kanila ni Miss Guang na dahil napatay na raw ang boss dito sa dungeon ay hindi na siya magtataka na maglalaho na itong buong dungeon. Samantala masaya naman na nakangiti itong leader ng mga kalalakihan maging ang kanyang mga kasama. Sinaad pa ng kanilang leader sa tatlo na dito na raw natatapos ang lahat, at simula ngayon ay isa na silang magkaibigan. Siya raw ay si Chen Mengmeng. Sabay agad siyang tumalikod na kanyang inutusan ng kanyang mga kasama na aalis na raw sila dito sa loob ng dungeon. Nang nakaalis na ang mga kalalakihan ay nasabi na lang nitong si Miss Guang na ang mga kalalakihan raw na iyon ay tunay talagang matapang at diretso, samantalang nag-alala naman na tinanong ni Liu Zie si Chengzi na kung kaya pa raw ba niyang makagalaw. Agad lang naman na tumayo si Chengzi na kanyang sinabi sa dalawa na kaya raw niyang maglakad. Ang kinakailangan raw nilang gawin ngayon ay mabilis na makalabas dito sa loob ng dungeon. Habang sila ay mabilis na tumakbo ay nagulat si Chengzi dahil nakita niya na wala na ang treasure chest kung saan niya ito iniwan. Nakangiti naman na tumugon sa kanya si Miss Guang na siya raw ang kumuha ng treasure chest, at sa nalaman ni Chengzi ay agad naman niyang isinauli kay Miss Guang ang punyal na kanyang pinahiram. Sinabi din niya na katulad raw sa kanilang kasunduan na ang lahat ng mga kayamanan na kanilang makukuha dito sa loob ng dungeon ay magiging pagmamay-ari na ni Miss Guang. Bukod sa ibang mga kayamanan ay hindi kinuha ni Miss Guang ang punyal na kanyang ibinigay dahil ang punyal raw na kanyang ibinigay kanina ay pagmamay-ari na simula ngayon ni Chengzi at pinapangako din niya sa kanila na kanyang tutulungan ang kanilang settlement para mapabagsak ang kasalukuyan na namumuno nito. At nalaman na din niya mula kay Liu Zie na ang kanilang settlement ay ang settlement number 226 na nasa Zigang District. Sa ipinaliwanag ni Miss Guang ay taos-puso na nagpapasalamat sa kanya ang ating bida, habang napabuntong hininga si Liu Zie na kanyang sinabi sa kanila na sa kasawian raw na palad ay parang hindi makakarating ang grupo ni Miss Guang sa tamang oras, kinakailangan na raw nilang makaalis dito sa lalong madaling panahon. At kung makalabas na sila dito ay ipaglalaban niya ang kanyang karapatan kahit buhay pa niya ang kanyang kapalit, at tinitiyak din niya na makakarating siya doon sa tamang oras. Hindi naman nagastuhan ni Miss Guang ang sinabi ni Liu Zie dahil kanyang tinitiyak na makakarating ang kanilang grupo doon sa settlement number 226 sa tamang oras. Makalipas ang ilang sandali ay tuluyan na nga silang nagkahiwalay at makikita si Chengzi at si Liu Zie na papalabas na sa portal kung saan sila pumasok patungo sa loob ng dungeon. Habang sila ay papalabas ay nag-alala naman na tinawag ni Liu Zie ang pansin ni Chengzi, agad naman siyang pinahinahon ni Chengzi dahil huwag na raw siyang mag-alala sa labas, dahil kanina pa siya nakahanda para labanan si Zhao Jijia. Sa labas naman ng dungeon ay makikita si Zhao Jijia maging ang kanyang mga tauhan na kanilang inaabangan ang paglabas ng dalawa galing sa loob ng dungeon. Sinaad pa ng isang tauhan ni Zhao Jijia sa kanya na papalabas na raw ang dalawa sa loob ng dungeon. Tahimik lang naman na humitit ng kanyang segarilyo si Zhao Jijia na kanyang sinabi na hindi raw niya inaasahan na makakalabas ng buhay ang dalawa sa loob ng dungeon, ngunit hindi na raw yun mahalaga sa kanya. At nang tuluyan ang nakalabas ang dalawa sa loob ng dungeon ay kanyang sinabihan si Liu Zie na ang kanya raw pamilya ay pinapangunahan ng isang pag-aalsa at nakipagsabuatan sa mga nag-awaken mula sa iba pang pamayanan. Ibinigay na din sa kanya ng kanyang pinuno na kanyang patayin ang dalawa kapag sila ay makalabas galing sa loob ng dungeon. Dagdag pa niya sa dalawa na mayroong ngiti na hindi maipaliwanag na sa mga oras raw na ito ay dito na matatapos ang kanilang mga buhay dahil kanya na silang papatayin.